Dear Dr. Love, magandang gabi po at sa lahat po ng mga taga-subaybay ninyo. Kilalanin niyo na lamang po ko sa alias na Bernard. 36 anyos na po ako at may-ari ako ngayon ng isang maliit na vape shop dito sa aming probinsya. Nasa 6 na taon na rin nang simulan kong itayo itong shop. Mula nang tuluyan akong umalis ng Maynila para dito na magstay sa aming probinsya. Para iwas pa sa bisyo, sa barkada at sa gulo. Paminsan-minsan, lumuluwas pa rin ako pag may mga kausap na supplier o kaya naman po ay kliyente. Noong huling luwas ko bago magpasko, muli kaming nagkita ng ex-girlfriend ko. Hindi kami formal na naghiwalay, basta na lang kasi ako umalis noon ng Maynila at hindi ko na nakuhang magpaalam sa kanya. Ni-raid ang bahay ng isa sa mga kaibigan namin, naiwan doon ang cellphone ko. Sa takot na baka madamay ako, hindi na ako kahit kailanman nakipag-ugnayan sa kanila. Takot na takot ako kasi marami na akong na-witness sa lugar na yun na napahamak dahil nasangkot sa mga kaso. Nang pumunta ako sa girlfriend ko, itinaboy ako ng mga magulang niya at lumayo na ako sa anak nila. Wala akong ibang naisip kundi umuwi na ng probinsya namin. Mabuti ang Diyos kasi tinanggap ako ng pamilya ko at naniwala silang malinis ang record ko. Dito na ako nagbagong buhay. Yung naipon ko sa pagtatrabaho, ipinamuhunan kong pangnegosyo. Una, online lang dito sa amin hanggang magkaroon ako ng sariling shop. Hindi kami nagkausap ng girlfriend ko. Teka, ex na po yata pala pero natuwa ako dahil siya pa ang lumapit sa akin at nangumusta. Parang may naghahabulang kabayo sa dibdib ko na mga oras na yun, Dr. Love. Parang totoong-totoo yung mga nasa pelikula na tumitigil ang mundo pagkaharap mo yung taong mahal na mahal mo. Mahal ko pa rin siya, Dr. Love, kahit kailan hindi nawala. Minalas lang talaga ako dahil kinailangan kong piliin ang mabuhay ng ligtas, kaya ko siya naiwan. Hindi ko alam, Dr. Love, kung may pamilya na siya ngayon pero bago siya umalis, ibinigay niya sa akin ang contact number niya. Anytime daw na maisipan ko, i-message ko lang siya. Tingin niyo po, Dr. Love, may pag-asa pa po ba ako sa kanya? Paano kung masaktan lang po ako? Baka this time, mahirapan na akong lumimot at mag-move on. Natatakot akong mapabayaan ko ang negosyo pag nangyari yon. Sa akin na naman umaasa ang aking mga magulang. Sana po ay matulungan ninyo ako. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.